Muli na namang nakaengkwentro ng barko ng Pilipinas ang puwersa ng China sa gitna ng resupply mission nito sa Iroquois Reef. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues live. Ryan. Dominic, dalawang hamon ang kinaharap ng barko ng BIFAR na BRP Dato Romapenet sa isinagawang resupply mission dito sa Iroquois Reef. Una na dyan, Dominic, ang masamang panahon na nagdulot ng malakas na alon at ang pinakamatindi ang presensya ng warship o yung barkong pangdigba ng China na may bow number 572 na paulit-ulit na itinataboy ang barko ng Pilipinas. Sa kabila niyan, Dominic, ay naging matagumpay pa rin naman ang pamamahagi ng krudo, bigas at iba pang relief supply sa mga mangingisda. Ship 3007. This is Chinese Navy warship. China has indisputable sovereignty over Nansha Island and its adjacent waters, including Houtengjiao. You have entered the Houtengjiao's nearby waters of South China Sea without China's approval. Leave immediately. Leave immediately. Over. Hindi nagpatinag ang barko ng Pilipinas na BRP Dato Romapenet sa paulit-ulit na pagtaboy na ginawa ng barkong pandigma ng China na People's Liberation Army Navy na may bow number 572. Ito ay kasabay sa kanilang isinagawang resupply mission ngayong araw sa Iroquois Reef. Nakipagpalitan ang barko ng Pilipinas ng radio challenge sa dambuhalang barko. Pilit na pinapalis ng Chinese warship ang sinasakyan naming barko dahil wala daw silang ibinigay na pahintulot na pumasok sa inaang kinilang teritoryo. Chinese warship, this is BRP Dato Romapenet, a Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, vessel of the Philippine government conducting a local maritime patrol to ensure the safety and security of our fishing vessels and the natural resources within the Philippine EEZ, over which the Philippines has sovereign rights. You must take clear of our route. Biyernes ng umaga nang umalis ang barko ng Pilipinas, lula ng news team ng PTV mula Pag-asa Island patungo sa Iroquois Reef. Inabot ng halos 12 oras ang biyahe ng barko. Pagputok ng araw kinabukasan, araw ng Sabado, bumungad ang nagkukumpulang mga Chinese militia vessel na hindi bababa sa 20. Mga kaway at ngiti mula sa mga mangingisda ang sumalubong sa barko ng Pilipinas sa kanilang pagdating sa Iroquois Reef. Kwento ng ilang mangingisda, malaking hamon daw para sa kanila ang presensya ng naglalakihang Chinese militia vessel sa West Philippine Sea. Si Richard, ilang dekada ng mangingisda. Mula Mindoro, ang Iroquois Reef daw lagi ang kanilang destinasyon dahil sa sagana ang lugar sa isda. Pero iba na daw ang sitwasyon mula nang magsisulputan ang naglalakihang barko ng China. Bukod daw sa nabawasan ng nauhuli nilang isda, kung minsan pawang maliliit na lang ang kanilang nakukuha. Kung minsan ay itinataboy pa daw sila ng mga ito. Pero sa tagal na daw ng presensya ng mga barko ng China, nasanay na din daw sila sa mga ito at nawala na ang kanilang takot. Ang inaano namin, hindi rin kami natatakot sa kanila. Kami na lang kung saan nag-iwas. Siyempre, sa amin, ano lang, pangangawi lang kami, hindi tulad na sa kanila, barko, sinasakyan nila. Kami na lang umaalis. Si Abel naman hindi daw maintindihan ang dahilan ng pananatili ng mga dayuhang barko sa teritoryo ng bansa. Pero tulad ni Richard, hindi niya na lang daw iniintindi ang presensya ng mga ito. Para kasi sa kanya, mahalaga na makapaghanap buhay siya para may kitain para sa pamilya. Siguro ang iba mayroong gumagamit ng sudyong. Yung iba nakapundo lang. Hindi ba nag-aalis sila? Hindi rin kami natatakot dahil atin naman to eh. May karapatan naman tayo dito eh. Pero kung Coast Guard ng China, ay takot kami. 11 mother boat ang binigyan ng BIFAR ng tig-1 toneladang krudo. Bukod dito ay namigay din ng gamot, bigas at grocery pack ang BIFAR sa mga mangingisda. Masaya ang mga Pinoy na mangingisda sa presensya ng mga barko ng Pilipinas sa WPS. Mas maganda, sir. Mas gusto namin yan. Bakit? Ay, siyempre, lagi kami nakakita dito mga naval natin o mga katropa. Parang kakamping. Oo. Ibig sabihin, hindi na kami nag-aalangan sa mag-ikot-ikot kahit saan. Oo, mas mahalaga yun sa amin na may darating na barko dito na kampi natin. Maluwag sa kaisipan namin na parang may
country sa amin na kapwa natin na Filipino. Sir, malaking bagay ba sa inyo yung tulong na binibigay? Isang tonelada rin yung binibigay sa inyo ng gasolina, diesel? Ay malaking tulong silang binibigay nyo sa amin. Tutula talaga. Maraming salamat sa inyo na sa suporta nyo na tulong sa amin sa amin na mandaragat. Sa kabila ng presensya ng mga barko ng China sa teritoryo ng Pilipinas, tiniyak ng BIFAR na hindi sila mapapagod na alalayan at bantayan ang mga mangingisdang Pinoy na araw-araw nakikipagsapalaran sa mga dayuhan. Nga sa kapitan ng barko na ating sinasakyan ay umabot sa halos 30 minuto ang radio challenge na ibineto sa atin ng barkong pandigma ng China na nasa layong 4 nautical miles namang yung kanyang distansya mula sa ating barko. Alas 5 kanina ng hapon na matapos ang pamamahagi ng krudo ng mga taga-BIFAR sa mga mangingisda sa Iroquois Reef. At pagkatapos niyan, sa mga oras ito, Dominic, ay naglalayag na tayo pabalik sa Port Kapinpin dyan sa Bataan. At hanggang ngayon, ay ramdam pa rin natin ang malakas na alon na abutin pa ng 2 araw bago tayo makarating dyan sa bahagi ng Bataan. Dominic. Alright, ingat kayo dyan at maraming salamat, Ryan Lesigues.